January 2025 ay makita natin na mas mataas pa ang numero ng Pangulo, yung kulay red, kaysa sa kulay green. Pero makita natin na habang tumatakbo ang taon, ay unti-unting bumaba ang linya ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, ay mas marami na ngayon ang may little trust kaysa much trust sa Pangulo. Ang trust ratings ay hindi boto. Pero madalas, ito ang unang indikasyon ng pulso ng publiko bago pa natin ito makita sa eleksyon. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Alam niyo po yung tungkol dun sa nakaraang survey na umabot sa -3 ang net ng trust rating ni PBBM mga kababayan. Gusto niyo bang malaman ang buong detalye tungkol dyan sa survey na yan between PBBM and BP Sara mga kababayan? Oo, mga kababayan, yung ipapapanood po namin sa inyo ay hihimayin, iisa-isahin sa paglipas ng mga taon kung papaano ipinakita yung trust rating, yung pagtitiwala ng mga tao sa iba't ibang lugar mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong Pilipinas nitong dalawang leader na minsan ay nagkasama, nagkatikit at lumaban bilang unity team. Na ngayon, makikita natin mga kababayan sa kanilang performance, yung unity team na yun mga kababayan, may mga pagkakataon na sabay sila. Batay sa mapapanood nyo po ngayon. Pero mas madalas hanggang ngayon, nagkahiwalay po ang resulta ng kanilang trust rating mga kababayan. Gusto nyo bang malaman kung papaano ito? At kung ano-ano yung mga lugar na kung saan hindi nagbabago yung kanilang yung pagtitiwala ng mga tao sa kanila, mga kababayan. Eto panoorin natin ang sabay-sabay ang bidyong ito mula sa News 5 at hihimay-himayin, iisa-isahin, ipapaliwanag sa ating mabuti ang kwento sa likod ng trust rating na yan, mga kababayan. Ito yung video. Panoorin Mga natin kapatid, ang sabay-sabay. sa politika, isang numero ang madalas mas maagang gumagalaw bago pa ang eleksyon. Tiwala. Kaya, himayin natin ang kwento sa likod ng pinakahuling social weather stations o SWS survey sa trust ratings ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Vice Presidente Sara Duterte. Isinagawa ang survey noong November 24 hanggang 30, 2025. Pero imbes na mag-focus lang tayo sa isang numero, titingnan natin ang mas mahalaga, ang galaw ng tiwala sa paglipas ng panahon at kung saan ito humihina at lumalakas. Unahin natin ang national trend para sa buong bansa. Ito ang net trust ratings mula SWS. Ibig sabihin, ito ay much trust minus little trust. Kulay red ang kay Pangulong BBM, habang kulay green naman ang kay VP Sara Duterte. Mula July 2024 hanggang January 2025, makikita natin na parehong nasa positive ang trust ratings nilang dalawa. Sa katunayan, sa pagsisimula pa nga ng 2025, dito, makita nyo mga kapatid, dito sa parting ito, January 2025, ay makita natin na mas mataas pa ang numero ng Pangulo, yung kulay red, kaysa sa kulay green. Pero makita natin na habang tumatakbo ang taon, ay unti-unting bumaba ang linya ni Pangulong Marcos. Nakabawi noong June 2025 pagkatapos ng eleksyon. Ngunit bumaba ulit nitong mga nakaraang buwan. At sa pinakahuling survey nga ay bumagsak sa -3 ang net trust rating ng presidente. Ibig sabihin ay mas marami na ngayon
ang may little trust kaysa much trust sa Pangulo. Historically, normal para sa mga presidente na makaranas ng pagbaba ng trust ratings habang tumatagal sila sa pwesto at lumalagpas na sa tinatawag natin na honeymoon period. Habang tumatagal ang isang administrasyon, mas dumarami ang desisyon, mas dumarami ang kontrobersya, at mas nagiging kritikal ang publiko. Samantala, tingnan nyo mga kapatid, itong kulay green, yan naman ang kay VP Sara, nakabaliktaran ang direksyon ng kanyang trust rating. Sa parehong survey, ay nagtala nga siya ng plus 31 na net trust. At kung titingnan natin ang trend, ay makikita na mas stable ang kanyang trust rating at nitong mahuling buwan pa nga ay meron pang pag-angat. Kaya ang tanong dito mga kapatid ay hindi lang bumababa ang trust rating, kung hindi gaano kabilis, gaano kalalim, at saan ito nangyayari para mas maintindihan natin ang kwento sa likod ng mga numero. Kaya titingnan natin ang breakdown ng mga numero at sisimulan natin dito sa Metro Manila. Mag-zoom in tayo dito mga kapatid para makita natin ang numero. At ito na nga, makikita natin na nagsimula na mas mataas ang mga numero ni Pangulong Marcos sa Metro Manila. So, simula July 2024 hanggang January 2025, makita natin mas mataas pa yung kanyang mga numero habang nag-negative pa nga si VP Sara noong January at February 2025. Pero pagdating ng March 2025, nakita natin na baliktad ang trend. Talagang nag-flip, no? Makita natin na dito sa March 2025 naging positive si VP Sara. Pagdating naman ng mga numero ni President BBM noong March, April, May, campaign period, nasa negative siya ang kanyang trust rating sa NCR. Si VP Sara naman, makikita natin, nakabawi noong election period, pero pababa na rin ang kanyang trend. Although, nasa positive territory pa rin dito sa huling survey. Samantala si PBBM negative na sa NCR nitong November 2025. Mga kapatid, ang Metro Manila ay kadalasang mas sensitibo sa issue ng governance, corruption, at presyo ng bilihin. Kaya kapag may negatibong balita, ay mas mabilis ding mag-react ang tiwala ng publiko. Punta naman tayo sa Balance Luzon. At ito na, kitang-kita mga kapatid, ang kulay red, yan ang kay PBBM, ito ang pinakamalinaw na bright spot para kay Pangulong Marcos. Sa pinakahuling survey, ay positive pa rin ang kanyang trust rating. Sa kabila ng kanyang national decline na nakita natin kanina, hawak pa rin ni Pangulong Marcos ang tiwala sa Balance Luzon, na alam naman natin ay isang malaking voting block. Makikita rin natin na sa mga nakaraang buwan, talagang mas mataas ang mga numero ni Pangulong Marcos kumpara kay VP Sara. Pero sa huling survey, makita natin dito mga kapatid, muling dumidikit ang kanilang mga numero. Sa Visayas naman, makita natin na halos magkaparehas ang trust rating si PBBM at VP Sara noong second half ng 2024. Talagang magkadikit ang kulay green sa kulay red. Pero pagpasok ng 2025, bagsak ang ratings ng Pangulo habang nanatiling mataas at steady ang trust ratings ng Vice Presidente para sa Visayas. At makita natin sa latest survey nga, tumaas pa siya. No? So sa lagpas 40%. Pero pagdating sa Mindanao, dito mga kapatid, kitang-kita, pinakamalinaw ang paghihiwalay ng kanilang mga landas. Baluarte ito ng mga Duterte, katulad na lang na nakita natin itong mga nakaraang eleksyon. Para kay Pangulong Marcos, dito nga sa kulay red, makikita natin na dito sa Mindanao ang kanyang pinakamababang trust rating. Malalim ang bagsak at consistent ang pababang trend. At para naman kay VP Sara, napakataas ng kanyang trust rating, naglalaro lang sa 70 hanggang lagpas 80% at nananatiling dominante sa paglipas ng panahon. Kaya kung hahanapin natin ang lugar kung saan pinakamatingkad ang pagkakaiba ng dalawang leader, dito yan sa Mindanao. Balikan natin ang mga numero ni Pangulong Marcos. Nationally, ito nga kulay black para sa buong Pilipinas, makikita natin na talagang pababa at umabot na nga sa negative territory. Pag tinignan naman natin, negative siya sa NCR, yung kulay red, kulay yellow na Visayas, negative rin, at kulay green sa Mindanao, yun ang kanyang pinakamababa. Pero nananatiling positive sa Balance Luzon na kulay blue. Pero dahil negative yung tatlong lugar na yan, nahahatak pababa ang mga numero ng Pangulo. Samantala, kung atin namang babalikan dito, nasa positive territory pa siya from July 2024 to December
2024 hanggang early part ng 2025, dahil yung balance Luzon, NCR at Visayas nasa positive pa, no? Yung Mindanao, medyo talagang yun ang humatak sa kanyang mga numero dito. Pero balikan naman natin yung kay VP Sara. So balik tayo dito sa black. Yan yung kanyang trend para sa buong Pilipinas kay VP Sara. Makita natin na nananatiling positive ang net trust rating niya. At bakit? Dahil ito sa sobrang solid na suporta sa Mindanao na kulay green. Nakita nyo yun mga kapatid. At sa Visayas na kulay yellow. Kahit na bumagsak siya sa negative territory sa NCR, dito mga kapatid, i-zoom natin yung red at yung blue, NCR at balance Luzon, noong January at February 2025 ay na-offset ito ng lakas ng suporta sa ibang rehiyon. Kaya makikita nyo dito mga kapatid, yung yellow at yung green, lalo na yung green sa Mindanao, napakataas. Kaya talagang binubuhat at humahatak sa kanyang mga numero pataas hanggang sa umabot na nga tayo dito sa latest survey, November 2025, makikita nyo na kahit mas mababa yung balance Luzon at NCR, pero parehong positive mga kapatid. Pero grabe yung kanyang mga numero dito sa Mindanao na nasa lagpas 80% at sa Visayas, kaya talagang umakyat sa positive 31 ang kanyang mga numero. Muli mga kapatid, ang trust ratings ay hindi boto. Pero madalas, ito ang unang indikasyon ng pulso ng publiko bago pa natin ito makita sa eleksyon. At kapag hinimay nga natin ang mga numero, mas nagiging malinaw ang kwento. Kung sino ang humihina, kung sino ang binubuhat ng aling mga lugar, at kung paano nahahati ang tiwala ng bansa. Malinaw sa datos na hindi na united ang direksyon ng tiwala sa dalawang leader sa iba't ibang lugar na minsang tumakbo sa isang ticket, ang Uniteam. Muli, ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5, at yan ang kwento sa likod ng trust ratings ni President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. So yun po mga kababayan ang pagpapaliwanag, paghimay sa naging resulta ng SWS survey sa trust rating ng dalawang kinikilala at pinakamatataas na opisyal sa bansang Pilipinas. Yan ay pinaliwanag sa atin ni Edson ng News 5 mga kababayan. At nakita natin ang pagkakaiba ng trust rating ng dalawa ni Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan, at ni BP Sara, mga kababayan. Nakita natin kung saan-saan lugar mataas, kung saan mababa, kung saan laging mababa at lalo pang bumababa, at kung saan naman stable na mataas ang rating ng bawat isa, mga kababayan. Dahil dyan, mga kababayan, ang dami po kasing dahil sa survey ito, mga kababayan, lalo na nung umabot ng -3, ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos, ang daming umiiyak na mga maka-BBM, mga kababayan. Hindi nila matanggap na ganung kababa ang trust rating ni PBBM, mga kababayan. Samantalang ang trust rating ni BP Sara ay tumataas naman at tumataas naman, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Ang nakikita natin kasi dito, mga kababayan, yung sagupaan ng dalawang kampong ito, wala tayong pinapanigan na dito pero ang nagsasalita po kasi rito, mga kababayan, although hindi naman natin pinaniniwalaan ng 100% ang survey na yan, pero kung titignan mo yung pagpapaliwanag doon sa paghimay ng mga numero sa bawat taon na lumilipas sa bawat buwan, hanggang ngayon, mga kababayan, nakakabahala ito para po sa ating Pangulo sa ngayon, mga kababayan. Dahil sa isipin mong bumaba ng -3 yung kanyang trust rating, ganun na lang ang nagtitiwala sa kanya, mga kababayan. At ang pinakamatindi na naging dahilan kung bakit ganun ang inabot na ratings ng Pangulo ay dahil dito sa flood control na yan. Sa napakalaking iskandalo nakawan sa kaban ng bayan, mga kababayan. Sabi nga ni Senator Marcoleta kanina, napanood ko sa sagalang mamamayan, kung gusto mo na maibalik
ang tiwala ng bayan, ang tiwala ng taong bayan, dapat yung flood control projects na yan, yung flood control scam na yan, dapat mapanagot talaga yung malalaking isda dyan, yung mastermind. Kapag yan ay napanagot at naibalik ang pera sa kaban ng bayan, tiyak po yan. Babalik ang tiwala ng taong bayan sa ating Pangulo. Ganun naman yun mga kababayan. Mga kababayan, isinare lang namin yun sa inyo para lang sa ganun ay malaman natin ano ang nasa likod ng survey at ng mga numero na yan. Napakalinaw naman po yung pagpapaliwanag mga kababayan. Bueno, ito po ang inyong likod, Just Vlog. Lagi pong bumabati po sa inyo ng isang magandang araw anumang oras po ninyo mapanood ang video ito sa lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kapatid at mga kababayan dyan sa abroad. Ano man po ang inyong ginagawa, lagi naming sinasabi, lagi kayong mag-iingat.